isang katulong. Isang hamak na anak ng driver ang ipapakasal niyo sa akin. Mom, I don't marry the help I pay them. Sabihin mo sa akin, Selena. Magkano ba ang presyo ng dignidad mo para pilitin mo si mommy sa kahibangang ito? Ang boses ni Gael Montenegro ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa kakahuyan ng marangyang ballroom ng Montenegro Hotel. Tumigil ang lahat. Ang mga kubyertos na kumakalampag kanina ay natahimik. Ang mga matatandang mayayaman na may hawak na baso ng mamahaling wine ay tila naging estatwa habang ang paningin nila ay nakapako sa gitna ng entablado. Doon nakatayo si Selena Ramos. Nakasuot siya ng uniforme ng mga server, isang simpleng puting blusa at itim na palda. Hawak pa niya ang isang tray ng mga walang lamang baso. Ang kamay niya ay nanginginig hindi dahil sa bigat ng tray kundi dahil sa bigat ng kahihiyang ibinuhos sa kanya sa harap ng lahat. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Selena ang kanyang ama, si Mang Ruben. Nakatayo ito sa malapit sa pintuan, suot ang kanyang barong na kupas na ang kulay. Nakayuko ang matanda ang mga kamay na 20 taon nang humahawak sa manibela ng mga Montenegro ay mahigpit na nakasara. Ang sakit para kay Selena ay hindi ang insulto ni Gael, kundi ang makitang hiyang-hiya ang kanyang ama dahil sa kanya. Gael, sobra na yan. Pagsuway ni Doña Regina, ang matandang matriarka ng mga Montenegro, tumayo ang matanda, bakas ang autoridad sa kanyang mukha, ngunit kung titingnang mabuti ang kanyang mga mata, may takot doon. Selena is a professional. She graduated with honors. At higit sa lahat siya ang babaeng pinili ko para sa'yo. Tumawa si Gael, isang tawang puno ng pait at panghahamak. Lumapit siya kay Selena, bawat hakbang ng kanyang sapatos na balat ay parang tunog ng hatol ng kamatayan. Graduate honors, mom. Kahit patungan mo pa siya ng ginto mula ulo hanggang paa, amoy grasa pa rin ang dugong nananalaytay sa kanya. She's the driver's daughter. Nothing more, nothing less. Tumingin si Gael ng diretso sa mga mata ni Selena. Ang kanyang mga mata na dati ay tinitingala ni Selena. Nung bata pa sila, noong akala niya ay magkaibigan sila, ngayon ay puno na ng poot. Sabihin mo, Selena. Bulong ni Gael, ngunit sapat na para marinig ng mga nasa unahang mesa. Magkano ang ibinayad sa inyo ni Mang Ruben? Para pumayag sa circus na ito, 1,200,000. Kaya nyo bang ibenta ang apelyido nyo sa ganung kadali? Clang. Binitawan ni Selena ang tray. Ang tunog ng bakal na tumama sa sahig ay umalingaw-ngaw, tila isang deklarasyon ng giyera. Hindi siya yumuko. Hindi siya umiyak. Sa halip, hinarap niya ang lalaking kinatatakutan ng lahat sa boardroom. Ang lalaking sa loob ng maraming taon ay lihim niyang hinangaan. Hindi ko ibinebenta ang dignidad ko, Mr. Montenegro. Malinaw at matapang na sagot ni Selena. Ang boses niya ay hindi nanginginig. At mas lalong hindi binebenta ng tatay ko ang serbisyo niya sa inyo para lang bastusin niyo sa harap ng maraming tao. Kung ayaw niyo sa kasal na ito, huwag niyo akong hilingan ng presyo. Dahil kahit ang buong kumpanyang ito, hindi kayang bayaran min ang bawat patak ng pawis na ibinigay ng tatay ko para pagsilbihan ng pamilya niyo. Isang singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Walang sino man ang nangahas na magsalita kay Gael Montenegro ng ganoon. Lalong nagdilim ang mukha ni Gael. Susugod na sana siya nang biglang pumagitna ang isang lalaking may mapanlinlang na ngiti, si Armando Montenegro, ang tiyuhin ni Gael. Easy, Gael, ani Armando, habang dahan-dahang tinatapik ang balikat ng pamangkin. Huwag kang masyadong mainit. Baka makalimutan mong sa loob ng 30 araw kung hindi ka pakasal. Kailangan mong lisanin ang upuan mo bilang CEO. At ako ang malugod na tatanggap sa responsibilidad na yon. Napako ang tingin ni Gael kay Armando. Ang laro ay hindi lang tungkol sa kasal. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa perang pinaghirapan ng kanyang ama na nais nakawin ng kanyang tiyuhin. Hinarap ni Gael ang kanyang ina. Is this a joke, Mom? Gagawin mo akong bihag ng isang dihamak na driver para lang sa kumpanya. Pinas.
Hindi ito bihag, Gael. Ito ang huling hiling ng daddy mo sa kanyang testamento. Sagot ni Doña Regina, ang boses ay nagsisimula ng mabasag. At alam mo kung bakit. Selena is the only one who can save you from yourself. Tumingin uli si Gael kay Selena at sa pagkakataong ito, may kasamang plano ang kanyang puot. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Selena, hindi ng marahas, kundi ng malamig. Isang hawak na nagpapadama ng pagmamayari ngunit walang pagmamahal. Fine, nanunsyo ni Gael sa buong madla. Kung gusto niyo ng kasal, bibigyan ko kayo ng kasal. Pero huwag niyo akong sisisihin kung ang paraisong inaasahan niyo ay maging isang impyerno para sa babaeng ito. Yumuko si Gael sa tenga ni Selena, ang kanyang hininga ay malamig sa balat ng dalaga. Pumasok ka sa pinto ko bilang asawa, Selena Ramos. Pero sisiguraduhin kong lalabas ka na nagsisisi na ipinanganak ka pa sa mundong ito. Mabilis na tumalikod si Gael at lumabas ng ballroom, iniwan ang lahat sa gitna ng tension. Naiwan si Selena na nakatayo sa gitna, ang mga mata ng lahat ay tila mga mapanghusgang kutsilyo. Dahan-dahan lumapit si Mang Ruben sa kanyang anak. Anak, tara na, umalis na tayo rito. Bulong ng matanda, ang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit bago pa makahakbang si Selena, hinawakan ni Doña Regina ang kanyang kamay. Selena, huwag kang aalis. Kailangan mo kaming tulungan. Kailangan mo siyang tulungan. Tumingin si Selena sa kanyang ama pagkatapos ay sa matandang babaeng nagpaaral sa kanya. Sa isip niya, naririnig niya ang mga salita ni Gael. Katulong, hamak, dumi, tatay, sabi ni Selena sa kanyang ama habang dahan-dahang pinupunasan ang isang luhang hindi niya napigilang pumatak. Hindi na tayo aalis. Dahil kung impyerno ang gusto niya, ipapakita ko sa kanya na marunong din akong sumayaw sa apoy. Sa dilim ng pasilyo nakatayo si Armando habang nakamasid. Isang laro ng pera at dangal ang nagsimula na. At alam niyang sa oras na pumasok ang anak ng driver, sa mansyon ng mga Montenegro, may isang malaking lihim yung sasabog na wawasak sa lahat. Ang mansyon mga Montenegro sa Forbes Park ay parang isang napakalaking kabaong na gawa sa ginto. Maganda marangya pero malamig at walang buhay. Yun ang bumungad kay Selena ng unang gabi niya bilang asawa ni Gael. Walang magarbong reception, walang masayang kantahan at higit sa lahat walang pagmamahal. Isang mabilis na civil wedding lamang ang naganap na dinaluhan ng ilang saksi at ni Doña Regina na pilit pinapatatag ang kanyang sarili. Pagkapasok nila sa silid-aklatan ni Gael, isang makapal na folder, ang inihagis ng lalaki sa ibabaw ng lamesa ang gawa sa mahogany. Ang tunog nito ay tila isang babala. Basahin mo yan at pirmahan mo. Malamig na utos ni Gael habang nagsasalin ng alak sa kanyang baso. Hindi man lang niya tinignan ang babaeng kaharap. Kinuha ni Selena ang folder. Ang nakasulat sa unahan ay malalaking titik, prenuptial agreement and marital contract. Binuklat niya ang mga pahina at isa-isang binasa ang mga kondisyon. Bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang pagkatao. Rule number 1, we will sleep in separate rooms. Rule number 2, you will not interfere with my private life, and that includes the women I choose to be with. Rule number 3, in public, you will play the role of a dutiful wife, but in this house, you are nothing but a ghost. Pagbasa ni Selena sa mga nakasulat, tumingin siya kay Gael. Ng taon pagkatapos ng 1 taon, i-divorce mo ako. Exactly, sagot ni Gael sabay lagok ng alak. At kapalit ng 1 taong pananatili mo rito, babayaran ko ang lahat ng hospital bills ng tatay mo. Ang operasyon niya sa puso, ang mga gamot. At bibigyan ko pa siya ng retirement fund na hindi niyo kikitain kahit magmaneho pa siya hanggang sa kabilang buhay. Humigpit ang hawak ni Selena sa folder. Alam ni Gael kung saan siya tatamaan. Alam ni Gael na ang buhay ni Mang Ruben ang tanging alas na hawak nito laban sa kanya. Bakit kailangang umabot sa ganito, Gael? Mahinang tanong ni Selena.
Dati naman hindi ka ganito nung mga bata pa tayo kapag nadadapa ako sa hardin ikaw ang unang tumatakbo para tulungan ako. Ano ang nangyari sa lalaking iyon? Tumawa ng mapait si Gael at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang baba ni Selena at itinaas ito ng marahas para magtama ang kanilang mga mata. Ang nangyari sa batang iyon, namatay siya nang mapagtanto niyang ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay mga lenta. Ang nanay ko, ang tiyuhin ko at kayong mag-ama. Lahat kayo pera lang ang habol sa amin. Don't act innocent, Selena. Alam kong matagal niyo nang binalak ito ni Mang Ruben. Hindi totoo yan. Depensa ni Selena pilit kumakawala sa hawak nito. Wala kaming alam sa testamento ng daddy mo. Wala akong pakialam kung totoo or hindi. Ang mahalaga nakuha niyo ang gusto niyo. Mayaman na kayo ngayon, di ba? Inabot ni Gael ang isang panulat. Pirman mo na yan, Selena. Pirmahan mo para mailigtas mo ang tatay mo at para matapos na ang kahibangang ito. Nanginginig ang kamay ni Selena habang hawak ang panulat. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama na nahihirapang huminga kaninang umaga. Ang mga luhang pilit itinatago nito dahil sa hiya. Para sa tatay. Gagawin ko ito para sa tatay. Mabilis niyang nilagdaan ang papel. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay parang pagpirma sa sarili niyang hatol. Good, ani Gael habang kinukuha ang folder. Now get out. Ang kwarto mo ay nasa dulo ng hallway, ang dating kwarto ng mga bisita. Huwag kang lalabas nang wala akong pahintulot. Lumabas si Selena ng silid na parang isang talunan. Naglakad siya sa mahabang pasilyo ng mansyon, pakiramdam niya ay lalong sumisikip ang dibdib niya sa bawat hakbang. Nang marating niya ang kanyang kwarto, napaupo siya sa gilid ng kama at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit hindi pa natatapos ang gabi ng kanyang pagdurusa. Ilang oras ang lumipas, narinig ni Selena ang tunog ng isang sasakyang pumasok sa driveway. Pagkatapos ay ang malakas na tawanan ng isang babae na umaling-aungaw hanggang sa loob ng bahay. Lumabas siya ng kanyang kwarto at sumilip sa itaas ng hagdanan. Nakita niya si Gael na may akbay na isang babaeng nakasuot ng napakaikling pulang damit. Si Bianca Salcedo ang babaeng kilala sa mundo ng showbiz at ang matagal ng balitang kasintahan ni Gael. Gael, honey, sigurado ka bang okay lang na nandito ako? Malanding tanong ni Bianca habang nakasandal sa dibdib ni Gael. Paano kung makita tayo ng bago mong asawa? Tumingin si Gael sa itaas ng hagdan at nakita si Selena. Sa halip na mahiya o lumayo, lalong hinapit ni Gael ang baywang ni Bianca at ngumiti ng nakakaloko. Asawa? You mean the new maid? Malakas na sagot ni Gael, sapat na para marinig ni Selena. Don't worry, Bianca. She knows her place. She's here to serve me, not to rule me. Come on, let's go to my room. Napanood ni Selena kung paano pumasok ang dalawa sa master's bedroom. Ang kwartong dapat ay para sa kanilang mag-asawa. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Napasandal si Selena sa pader, ang kanyang puso ay tila dinudurog ng 1,000 toneladang bigat. Ito ang unang gabi ng kanyang kasal at sa loob ng bahay na ito, siya ay hindi reyna kundi isang basahan na tinatapak-tapakan ng lalaking pinangakuan niya ng katapatan. Kinuha ni Selena ang kanyang phone at tinignanan ang picture ng kanyang ama. Tatay, konting tiis lang. Para sa inyo ito. Bulong niya sa dilim. Ngunit habang nakatingin siya sa saradong pinto ng kwarto ni Gael, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hindi siya papayag na habang buhay na ganito. Kung gusto ni Gael Montenegro ng giyera, ibibigay niya ito, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang talino na itinago niya sa likod ng kanyang pagiging anak ng driver. Kinabukasan, hindi nagkulong sa kwarto si Selena para umiyak. Sa halip, maaga siyang gumising, isinuot ang kanyang pinaka-formal na office attire at nagtungo sa opisina ng Montenegro Hotels. Kung sa bahay ay turing sa kanya ni Gael ay ghost, sa kumpanya ay papatunayan niyang siya ay isang banta. Papasok pa lang siya sa lobby, ramdam na niya ang mga matatalim na tingin at bulungan ng mga empleyado.
Siya ba yung anak ng driver na napangasawa ni Sir Gael? Balita ko pinilit lang si Sir. Hindi sila pinansin ni Selena. Dumiretso siya sa accounting department kung saan siya itinalaga ni Doña Regina. Ngunit sa halip na isang maayos na lamesa itinuro sa kanya ng department head ang isang madilim at masikip na sulok sa archive room. Diyan ka muna, Mrs. Montenegro. Ang sabi kasi ni Sir Gael, kailangan mo raw magsimula sa pinakamababang posisyon para matuto. May pang-uyam na sabi ng manager. Ngumiti lang si Selena. Walang problema. Mas gusto ko ang tahimik na lugar para makapag-focus. Sa loob ng 8 oras, hinarap ni Selena ang mga naglalakihang folder ng mga lumang financial report. Habang ang iba ay nagtsitsismisan sa labas ang kanyang mga mata, ay tila scanner na sumusuri sa bawat sentimo. Bilang isang CPA board top-notcher, alam ni Selena kung kailan may madiik sa mga numero. Doon niya napansin ang isang pattern. May mga bayad sa mga supplier na nakapangalan sa AM Logistics, isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Sa loob ng 3 taon, bilyon-bilyong piso na ang naililipat sa kumpanyang ito para sa mga serbisyong hindi naman malinaw kung nagawa. AM Logistics, Armando Montenegro. Bulong ni Selena sa sarili. Isang shell company. Dala ang mga dokumentong ito, naglakas loob si Selena na pumunta sa opisina ni Gael sa top floor. Hindi pa man siya nakakapasok, hinarang na siya ng secretary ni Gael. I'm sorry ma'am, but the CEO is in a high-stakes meeting with the Salcedos. Hindi nakinig si Selena. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob. Nakita niya si Gael na kasama si Bianca at ang tatay nito kasama rin si Armando. Mukhang may pinipirmahan silang isang joint venture agreement. Gael, huwag mong pipirmahan yan, mariing sabi ni Selena. Tumayo si Gael, ang mukha ay namumula sa galit. Selena, sinabi ko na sa iyong huwag kang manghihimasok sa opisina ko. Anong akala mo sa sarili mo, CEO? I'm an accountant, Gail. At ang mga numerong ito ay hindi nagsisinungaling ilit. Inilapag ni Selena ang mga folder sa harap nito. Ang kumpanyang balak niyo sanang katuwangin sa proyektong ito ay may kaugnayan sa AM Logistics. Kung pipirma ka, para mo na ring ibinigay ang kalahati ng kumpanya mo sa isang taong unti-unting nagnanakaw sa inyo. Tumawa si Armando, isang tawang pilit na itinatago ang kaba. Gael, pamangkin, naniniwala ka ba sa sinasabi ng babaeng ito? Baka naman gusto lang niyang magpasikat dahil bago pa lang siyang asawa. Honey, she's just a driver's daughter, dagdag ni Bianca habang nakahawak sa braso ni Gael. Anong alam niya sa multi-million peso deals? Accountancy isn't just about counting change from the palengke. Tumingin si Gael kay Selena ng may halong pandidiri. Lumabas ka na, Selena. You're embarrassing yourself. Huwag mong gamitin ang talino mo para gumawa ng kwento laban sa pamilya ko. Gael, pakinggan mo ako. I said out, sigaw ni Gael. Bumagsak ang balikat ni Selena. Kinuha niya ang kanyang mga dokumento at lumabas. Ngunit bago siya umalis, iniwan niya ang isang maliit na sticky note sa ibabaw ng kontrata ni Gael. Nakasulat doon, check page 14, section 3.2. Ang nakasulat na interest rate ay hindi 3.5% kundi 35% sasakalin kanila sa utang. Lumipas ang 2 oras. Habang nasa archive room si Selena, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Gael, hingal na hingal at mukhang galing sa isang matinding pagtatalo. Paano mo nalaman tuwing tanong ni Gael ang boses ay hindi na kasing bangis ng kanina. Hindi tumingin si Selena mula sa kanyang computer. Nasa mga numero yan, Gael. Hindi sila marunong magtago kung alam mo kung saan titingin. Natahimik si Gael. Muntik na siyang mapirma sa isang kontratang wawasak sa Montenegro Hotels kung hindi niya napansin ang nakasulat sa sticky note ni Selena. Muntik na siyang mahulog sa patibong ni Armando at ng mga Salcedo. Hindi ibig sabihin nito ay pinagkakatiwalaan na kita. Sabi ni Gael, pilit ibinabalik ang kanyang pride. Baka bahagi lang ito ng plano niyo para makuha ang loob ko. Tumingin si Selena kay Gael, ang kanyang mga mata ay pagod pero matatag. Gael, wala akong planong makuha ang loob mo.
Ang tanging gusto ko lang ay matapos ang isang taong ito nang marangal mailigtas ang tatay ko at makaalis sa impyernong ito. Pero habang asawa mo ako, hindi ko hahayaang pabagsakin ng mga linta ang kumpanyang pinaghirapan ng tatay ko na pagsilbihan ng tapat. Mga alis na si Gael nang biglang tumunog ang intercom. Sir Gael, si Doña Regina po, hinimatay sa mansyon. Isinugod po sa ospital, nagkatinginan ng dalawa. Ang tensyon sa pagitan nila ay biglang napalitan ng takot. Ngunit sa likod ng pintuan nakikinig pala si Armando. Galit na galit ito dahil sa pakikialam ni Selena. Masyadong matalino ang babaeng iyon. Bulong ni Armando sa kanyang sarili habang may tinatawagan sa phone. Kailangang malaman niya kung ano ang totoong dahilan kung bakit nasa pamilya Montenegro ang tatay niya. Oras na para gamitin ang secret of the red folder. Bagay na bagay sa iyo ang kulay ng basahan, Selena. Akalain mo yun kahit anong mahal ng tela nagmumukha pa ring uniforme ng yaya kapag ikaw ang nagsusuot. Ang tawa ni Bianca Salcedo ay kasing talim ng basag na kristal sa loob ng VIP lounge ng isang charity gala. Nakatayo si Selena sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng asul na gown na ipinahiram sa kanya ni Doña Regina. Kakalabas lang ng matanda sa ospital at iginiit nitong dapat magpakita si Selena sa publiko bilang asawa ni Gael upang patahimikin ang mga chismis. Hindi sumagot si Selena. Sanay na siya sa mga salita ni Bianca. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang nakasandal si Gael sa pinto, pinapanood lang ang pangungutya ng kasintahan nito sa sarili niyang asawa. Bianca, stop it. Tamad na sabi ni Gael pero walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang boses. Why honey, I'm just telling the truth. Lumapit si Bianca kay Selena at hinawakan ang laylayan ng gown nito. Ang mga ganitong event ay para sa mga taong may class. Hindi para sa mga anak ng driver na nag-ambisyong maging senyora sa isang gabi. You don't belong here, Selena. Look at you. You look like a stain in this beautiful room. Binitawan ni Bianca ang baso ng red wine na hawak niya. Hindi ito aksidente. Diretsong bumuhos ang pulang likido sa harap ng asul na gown ni Selena, unti-unting kumakalat na parang dugo sa tela. Oh my bad. My hand slipped. Nakangising, sabi ni Bianca. Napaatras si Selena. Ramdam niya ang lamig ng alak sa kanyang balat at ang mas matinding lamig ng kahihiyan sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Gael, umaasa na kahit kaunti ay makakakita siya ng galit sa mga mata nito para sa ginawa ni Bianca. Ngunit nanatiling blanko ang mukha ni Gael. Gael, mahinang tawag ni Selena. Magpalit ka na lang, Selena. Or better yet, go home. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka bagay sa mundong ito. Sabi ni Gael bago tumalikod at hinila si Bianca palabas ng lounge. Naiwang mag-isa si Selena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at sakit. Kinuha niya ang tissue at pilit na pinunasan ang mantsa, ngunit lalo lang itong kumakalat. Sa bawat kuskus niya, naaalala niya ang mukha ng kanyang ama, ang mga sakripisyo nito para lang makatapos siya ng pag-aaral, para lang hindi siya ituring na dumi ng ibang tao. Hindi ako uuwi, bulong ni Selena sa sarili. Hindi ako susuko sa inyo. Kumuha siya ng gunting sa sewing kit na nasa dulo ng kwarto. Sa halip na iyakan ang nasirang gown, pinutol niya ang mahabang laylayan nito, ginawang isang modernong cocktail dress na may asymmetrical cut na tumatakip sa mantsa sa pamamagitan ng tupi ng tela. Kinuha niya ang isang itim na lace shawl at itinali ito sa kanyang baywang. Sa loob ng 10 minuto ang basahanin ay naging isang avant-garde fashion statement. Nang lumabas si Selena sa ballroom, natigilan ng mga panauhin. Hindi siya mukhang talunan. Naglakad siya ng may taas no, ang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Bianca at ang hindi maipaliwanag na kislap sa mga mata ni Gael. Ngunit ang gabi ay hindi matatapos sa isang simpleng tagumpay sa fashion. Pag-uwi nila sa mansyon, dinalhan ni Selena ng gamot si Doña Regina sa silid nito. Tulog na ang matanda, ngunit tila binabangungot ito. Hanggang mga pawis ay namumuo sa noo nito habang ang mga labi ay mabilis na gumagalaw. Patawad.
Patawad. Ungol ng matanda. Ang bata, ang aksidente. Ruben, huwag kang magsalita. Patawarin mo kami, Ruben. Nabitawan ni Selena ang baso ng tubig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay naging hudyat ng mabilis na pagmulat ng mga mata ni Doña Regina. Malaki ang pagkakadilat ng mga mata ng matanda, puno ng takot nang makita si Selena. Selena, kanina ka pa ba dyan? Nauutal na tanong ni Regina, pilit na bumabangon. Ano po ang ibig niyong sabihin, ma'am, anong aksidente? At bakit po kayo humihingi ng tawad kay tatay? Sunod-sunod na tanong ni Selena. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Ang mga numerong sinusuri niya sa opisina ay may itinatagong lihim, pero tila may mas malalim pang lihim na nakabaon sa pamilyang ito. Wala yun. Masamang panaginip lang. Pag-iwas ng matanda. Lumabas ka na, Selena, magpahinga ka na. Hindi kumilos si Selena. Sa halip lumabas siya at nagtungo sa archive room ni Gael. Doon sa ilalim ng mga lumang dokumento, nakita niya ang isang makapal na pulang folder na may tatak na confidential 2004 case. Sa loob nito ay may isang lumang clipping ng dyaryo tungkol sa isang car accident. Isang pamilya ang nawasak. Ang driver na nakabangga ay nakilalang si Ruben Ramos. Ngunit may isang nakasingit na litrato, isang basag na headlight ng sasakyan na pag-aari ng mga Montenegro at isang forensic report na nagsasabing ang nakaupo sa driver's seat noong gabing iyon ay hindi si Ruben kundi ang namayapang asawa ni Doña Regina na si Don Fernando. Nanghina ang mga tuhod ni Selena. Ang tatay niya ay kumuha ng sisi para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang edukasyon niya ang buhay nila. Lahat ba ito ay suhol para sa pananahimik ng kanyang ama? Ano ang ginagawa mo sa mga papeles na yan? Isang malamig na boses ang narinig ni Selena sa kanyang likuran. Nakatayo si Gael sa pintuan ng kanyang mukha ay balot ng dilim. Hawak niya ang isang susi at ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta. Gael, totoo ba ito, ne? Tanong ni Selena, hawak ang litrato ng aksidente. Ang tatay ko, ibinenta niya ang buhay niya para sa pamilya niyo. Lalong lumapit si Gael hanggang sa maamoy ni Selena ang alak sa hininga nito. Ang ilang katotohanan, Selena, ay mas mabuting manatiling nakabaon. Dahil kapag hinukay mo ito, baka hindi mo kayanin ang amoy ng dumi na makikita mo. Ibigay mo sa akin ang folder na iyan, Selena. Ngayon din. Ang boses ni Gael ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang utos na hindi pwedeng baliin. Humakbang siya palapit, ang anino niya ay tila lumamon sa liwanag ng lampara sa archive room. Ngunit hindi na tinag si Selena. Mahigpit niyang napanatili ang hawak sa pulang folder. Ang mga daliri niya ay nanginginig sa pagitan ng galit at pait. Bakit, Gael? Natatakot ka ba na malaman ko ang totoo? Ang boses ni Selena ay basag. Na ang tatay ko ay nabulok sa bilanggo at namuhay sa kahihiyan para lang protektahan ang pangalan niyo. Na ang lahat ng tulong niyo sa amin ay hindi pala dahil sa malasakit kundi dahil sa bayad sala. Wala kang alam, sa wakas ay sumabog si Gael. Hinablot niya ang folder mula sa kamay ni Selena. Ang mundong kinatatayuan mo ngayon ay binuo ng mga sakripisyong hindi mo maiintindihan. My father, he wasn't perfect but he was everything to this company. Kung lumabas ang balitang iyon noon, babagsak ang Montenegro hotels. Libo-libong pamilya ang mawawala ng trabaho. Kaya mas pinili niyo ang isang buhay. Ang buhay ng nanay ko na nawala at ang dangal ng tatay ko na ninakaw niyo. Tumawa si Selena ng may kasamang luha. Gael, akala ko, masama ka lang dahil sa yabang. Pero hindi ko akalain na ang buong pagkatao mo ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Sasagot pa sana si Gael nang biglang tumunog ang telepono sa loob ng archive room. Mabilis itong sinagot ni Gael, ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa galit tungo sa matinding kaba. Ano? Saang ospital? Papunta na kami. Ibinaba ni Gael ang telepono at tumingin kay Selena. Nawala ang lahat ng bangis sa kanyang mga mata.
Ang tatay mo, inatake siya. Nasa St. Jude Medical Center siya ngayon. Tila tumigil ang mundo ni Selena. Ang folder na kanina ay pinaglalaban niya ay bigla nang nawalan ng saysay. Tatay, hindi na nag-isip si Selena. Tumakbo siya palabas ng mansyon, hindi alintana kung may suot siyang tsinelas or kung gabi na. Ngunit bago pa siya makalabas ng gate, huminto ang sasakyan ni Gael sa harap niya. Sakay. Maikling utos ni Gael. Kaya ko ang sarili ko. Sabi ko sakay. Sigaw ni Gael. Wala kang makukuhang taxi sa oras na ito. Huwag mong pairalin ang pride mo kung buhay ng tatay mo ang nakataya. Sa buong buyahe walang nagsalita. Mahigpit ang hawak ni Gael sa manibela habang si Selena ay nakatingin lang sa labas. Ang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa pagdarasal. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gael ang isang panig ni Selena na hindi niya napansin ang pagiging isang anak na handang ibigay ang lahat para sa kanyang magulang. Isang bagay na noon ay ginawa rin niya para sa kanyang namayapang ama. Pagdating sa ospital, mabilis na tumakbo si Selena sa ICU. Nakita niya ang kanyang ama sa likod ng salamin, maraming tubo ang nakakabit, ang mukha ay maputla at hirap na humihinga. Napasandal si Selena sa salamin, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos dito, tila ba naaabot niya ang pisngi ng ama. Tatay, huwag po kayong bibitaw, bulong niya. Dito lang po ako, hindi ko po kayo iiwan. Nakatayo lang si Gael sa malayo, pinapanood ang tagpong iyon. Lumapit ang doktor at kinausap si Selena tungkol sa kailangang operasyon at ang malaking deposito na dapat bayaran agad. Nakita ni Gael ang panginginig ng balikat ni Selena nang marinig ang halaga. Alam niyang wala itong pera. Alam niyang ang tanging dahilan kung bakit ito pumayag sa kasunduan ay para sa sandaling ito. Dahan-dahang lumapit si Gael at kinuha ang billing statement mula sa kamay ni Selena. Gael, anong ginagawa mo? Tanong ni Selena pilit na binabawi ang papel. Sabi ko sa contract, di ba, I will pay for everything. Sabi ni Gael, ang boses ay kakaibang banayad. Huwag mo na itong isipin. Mag-focus ka na lang sa tatay mo. Hindi ko kailangan ng limos mo lalo na ngayong alam ko na ang totoo. Hindi ito limos, Selena. It's part of the agreement. Pagpigil ni Gael sa kanya, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Selena. At marahil, ito na rin ang simula ng pagbabayad ng utang na hindi ko alam na mayroon pala kami sa inyo. Iniwan ni Gael si Selena para ayusin ang lahat ng bayarin. Nang bumalik siya, nakita niya si Selena na nakaupo sa bench, nakayuko at umiiyak ng tahimik. Hindi ito ang iyak ng isang taong nagpapaawa. Ito ang iyak ng isang taong pagod na sa pagdadala ng bigat ng mundo sa kanyang balikat. Umupo si Gael sa tabi niya ngunit may distansya. Kumuha siya ng panyo at iniabot ito. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Selena habang pinupunasan ang luha. Dapat ay galit ka sa akin dahil nalaman ko ang sikreto niyo. Galit ako pag-amin ni Gael. Galit ako dahil ang akala ko ay ikaw ang masamang tao sa kwentong ito. Pero habang tinitignan kita ngayon, nakikita ko ang sarili ko noong mamatay si Daddy, ang takot na maiwan mag-isa. Humarap si Gael sa kanya. Selena, hindi ko mababago ang nakaraan. Hindi ko maibabalik ang buhay ng nanay mo o ang mga taong nawala sa tatay mo. Pero sisiguraduhin kong hindi mamamatay ang tatay mo ngayong gabi. Yun lang ang kaya kong ipangako. Sa sandaling iyon, ang tinitingalang CEO na si Gael Montenegro ay hindi na mukhang demonyo sa paningin ni Selena. At si Selena, ang anak ng driver, ay hindi na mukhang linta sa paningin ni Gael. Sa loob ng malamig na ospital, isang yelo sa puso ni Gael ang nagsimulang mabasag. Ngunit sa labas ng ospital, nakamasid si Bianca sa loob ng kanyang sasakyan. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang kanyang mukha ay puno ng pot. Talagang ginagastusan mo ang driver na yan? Gael, bulong ni Bianca. Kung ganyan ang gusto niyo, sisiguraduhin kung bago gumaling ang matandang iyan, wala na kayong babalikan na pamilya o kumpanya. Mabilis na tinawagan ni Bianca si Armando.
Armando, it's time. Ilabas mo na ang lahat ng baho ng Montenegro. Wasakin na natin sila bago pa sila tuluyang magkalapit. Walang puwang ang isang palpak na CEO sa kumpanyang ito, Gael. Bilyon-bilyon ang nawala sa amin sa loob ng isang gabi dahil sa kapabayaan mo. Ang boses ni Armando Montenegro ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Nakapaligid ang mga miyembro ng board of directors, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at galit. Sa harap nila nakatayo si Gael, pilit na pinapanatili ang kanyang composure kahit na ang mga kamay niya ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Isang malaking anomalya ang lumitaw sa audit. 1 bilyong piso ang nailipat sa isang offshore account na direktang nakaugnay sa digital signature ni Gael. Ito ay isang perpektong frame-up. Tito Armando, alam nating dalawa na wala akong alam sa transaksyong iyan. Kalmadong sabi ni Gael, bagaman may apoy sa kanyang mga mata. Ang pirma mo ang narito, Gael. At ayon sa ating bylaws, ang sino mang masasangkot sa ganitong kalaking anomalya ay dapat mag-resign agad upang protektahan ang imahe ng Montenegro Hotels, ani Armando, habang dahan-dahang itinatambol ang kanyang mga daliri sa lamesa. Kaya mga kasama, sino ang pabor sa pagtanggal kay Gael Montenegro bilang CEO? Dahan-dahang nagtaasan ang mga kamay ng mga direktor. 1, 2, 3. Malapit na sa mayorya. Pakiramdam ni Gael ay unti-unting gumuho ang mundong itinayo ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Selena. Hindi siya ang anak ng driver na nakayuko. Siya ang Selena Ramos na isang board top-notcher. Hawak niya ang kanyang laptop at isang flash drive. Huwag kayong magmadali sa pagtaas ng mga kamay niyo. Malakas na sabi ni Selena. Anong ginagawa mo rito, Selena? This is a private meeting. Sigaw ni Armando, bakas ang kaba sa kanyang boses. Isa akong empleyado ng accounting department at higit sa lahat ako ang asawa ng CEO. Hinarap ni Selena ang mga board members. Gael, may ipapakita ako sa inyo. Isinalpak ni Selena ang flash drive sa projector. Lumitaw sa screen ang isang komplikadong web ng mga transaction. Ang digital signature ni Mr. Montenegro ay ginamit sa pamamagitan ng isang remote access Trojan na itinanim sa kanyang computer 3 linggo na ang nakakaraan. At ang account kung saan napunta ang pera, hindi ito offshore account ni Gael. Pinindot ni Selena ang susunod na slide. Lumabas ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng AM Logistics. Ang account na ito ay pag-aari ng isang dummy corporation at ang totoong beneficiary, isang kumpanyang nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Bianca Salcedo, na ang pondo ay dumadaloy pabalik sa personal na trust fund ni Mr. Armando Montenegro. Natahimik ang buong silid. Ang mga direktor na kanina ay nakataas ang kamay, ay dahan-dahang ibinaba ang mga ito. Ang mukha ni Armando ay naging kasing puti ng papel. Kakasinungalingan iyan, gawa-gawa lang ang mga dokumentong iyan. Depensa ni Armando. Gawa-gawa, ngumiti si Selena ng may pait. Ang mga IP address na ginamit sa paglipat ng pera ay nagmula sa mismong opisina mo, Tito Armando. May record din ako ng mga pag-uusap niyo ni Bianca tungkol sa pagsabotahe sa system. Hinarap ni Gael ang kanyang tiyuhin. 1 bilyon, Tito. Ganun mo ba gustong makuha ang pwesto ko na handa mong sirain ng kumpanyang itinayo ng sarili mong kapatid? Dahil sa ebidensyang inilatag ni Selena, hindi natuloy ang pagpapatalsik kay Gael. Sa halip, ang board ay nag-utos ng isang mas malalim na investigasyon laban kay Armando. Pagkatapos ng meeting sa loob ng tahimik na opisina ni Gael, nakatayo ang dalawa sa harap ng bintanang tanaw ang buong Makati. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Gael. Pagkatapos ng lahat ng nalaman mo tungkol sa daddy ko, pagkatapos ng sakit na ibinigay namin sa inyo, bakit mo pa rin ako niligtas? Tumingin si Selena sa kanya. Dahil ang katotohanan ay walang kinikilingan, Gael. At dahil kahit galit ako sa pamilya mo, hindi ako katulad ni Armando. Hindi ako magnanakaw at hindi ko kayang makita ang isang inosenteng tao na kinakatay sa harap ng maraming tao. Innocent, mapait na ngumiti si Gael.
Alam nating dalawa na marami akong kasalanan sa'yo, Selena. Iyon ay pag-uusapan natin sa ibang pagkakataon, sabi ni Selena habang nililigpit ang kanyang gamit. Sa ngayon mag-focus ka muna sa paglilinis ng kumpanya mo. Dahil siguradong hindi pa tapos si Armando. Hindi nagkamali si Selena. Sa kabilang bahagi ng gusali nagwawala si Armando sa kanyang opisina. Itinapon niya ang baso ng alak sa pader. Akala mo nanalo ka na, Selena. Bulong ni Armando habang nanginginig ang panga. Nailigtas mo siya sa pera pero tignan natin kung mailigtas mo siya sa dugo. Kinuha ni Armando ang pulang folder na ninakaw niya mula sa archive room bago pa itong makuha ni Gael noon. Kung ayaw mong bumagsak ang kumpanya, sisiguraduhin kong babagsak ang pagkatao mo. Oras na para malaman ng buong Pilipinas ang tungkol sa The Montenegro Blood Debt. Kinuha niya ang phone at may tinawagan. Ilabas niyo na ang press release. Bukas na bukas din sa harap ng lahat ng media, ibubunyag natin ang totoong pumatay sa nanay ni Selena Ramos. Ang umaga sa Maynila ay binulabog ng isang balitang tila isang pagsabog na yumanig sa pundasyon ng pamilya, Montenegro. Habang nasa lobby ng ospital si Selena para kumuha ng kape, lahat ng telebisyon ay nakatutok sa isang balita. Eksklusibo, ang madilim na lihim ng pamilya Montenegro. CEO Gael Montenegro, anak ng isang mamamatay tao. Nabitawan ni Selena ang kanyang tasa. Ang kape ay kumalat sa sahig gaya ng mabilis na pagkalat ng katotohanan sa social media. Sa screen ipinakita ang mga dokumento mula sa pulang folder ang forensic report, ang litrato ng basag na headlight, at ang testimonya ng isang retiradong pulis na umamin na binayaran siya para palabasin na si Ruben Ramos ang may kasalanan sa aksidente noong 2004. Hindi na nag-isip si Selena. Sa gitna ng panghihina, tumakbo siya palabas ng ospital at nagtungo sa mansyon ng mga Montenegro. Pagdating niya roon, kumpul-kumpul na ang mga mamamahayag sa labas ng gate. Pilit siyang pumasok, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Sa loob ng sala, nakita niya si Doña Regina na nakaupo tulala at nanginginig. Si Gael naman ay nakatayo sa harap ng bintana nakatalikod, tila pasan ng bigat ng buong mundo. Totoo ba? Ang boses si Selena ay parang bulong mula sa isang bangungot. Humarap si Gael. Ang kanyang mga mata ay mapula. Hindi siya sumagot. At ang pananahimik na iyon ang pinakamasakit na kumpirmasyon para kay Selena. Doña Regina. Sigaw ni Selena, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa malaking sala. Magkano ang ibinayad niyo sa tatay ko para palitan ang katotohanan? Magkano ang presyo ng buhay ng nanay ko na kinuha ng asawa niyo? Selena, pakinggan mo ako. Lumapit si Doña Regina, nagtatangkang hawakan ng kamay ng dalaga. Ginawa namin yon para protektahan ang kumpanya, para sa kinabukasan ng lahat, para sa inyo sa pagputol ni Selena. Pinrotektahan niyo ang sarili niyo habang hinahayaan niyo kaming mabulok sa hirap at kahihiyan. Kaya niyo ba ako pinag-aral? Kaya niyo ba ako kinuha rito? Para malunod sa utang na loob at hindi na makapagsalita. Tumingin si Selena kay Gael. At ikaw, Gael, kailan mo pa alam? Nung gabing nakita mo akong hawak ang folder sa archive room, alam mo na, 'di ba? Pero nanahimik ka pa rin. Selena, hindi ko alam ang buong detalye hanggang noong gabing iyon. Depensa ni Gael, ang boses ay puno ng pait. Pero natakot ako. Natakot ako na kapag nalaman mo iiwan mo ako. Iiwan ka. Tumawa si Selena ng may halong pait. Gael, hindi lang kita iiwan. Sa bawat sandaling magkasama tayo sa bahay na ito, sa bawat segundong hinawakan mo ang kamay ko, pakiramdam ko ay dinudungisan ko ang alaala ng nanay ko. Dahan-dahang lumabas si Mang Ruben mula sa kusina, suot ang kanyang wheelchair kasama ang isang nurse. Nakita niya ang kaguluhan, nakita niya ang balita sa TV. Ang matanda ay humahagulgol. Anak, Selena, tawag ng matanda. Lumuhod si Selena sa harap ng kanyang ama. Tatay, bakit? Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo tinanggap ang kasalanan nila?
Dahil mamamatay ka na noon, anak. Sigaw ni Mang Ruben habang umiiyak. Kailangan mo ng operasyon. Kailangan mo ng gamot na hindi ko kayang ibigay. Sabi nila kung aaminin ko, ibibigay nila ang lahat para mabuhay ka. Isang buhay para sa isang buhay, Selena. Mas pipiliin kong mabulok sa kulungan kaysa makita kang nakabaon sa lupa. Napatakip ng mukha si Selena. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang pag-aaral, ang kanyang pagiging CPA, ang kanyang tagumpay, lahat ay itinayo sa sakripisyo ng kanyang ama at sa dugo ng kanyang ina. Ang edukasyon niya ay bayad puri para sa isang krimen. Hinarap ni Selena ang pamilya Montenegro nang may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Wala na tayong kasunduan, sabi ni Selena habang tinatanggal ang kanyang singsing at inihagis ito sa paanan ni Gael. Ang utang na loob na sinasabi niyo bayad na yan, bayad na ng 20 taon ng buhay ng tatay ko, bayad na ng dugo ng nanay ko. Selena, sandali. Habol ni Gael nang magsimulang maglakad si Selena palabas itinatulak ang wheelchair ng kanyang ama. Huwag mo akong lalapitan, Gael. Banta ni Selena nang hindi lumilingon. Mula sa araw na ito, ang pangalang Montenegro ay wala ng halaga sa akin. At sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng luha ng tatay ko ay pagbabayaran niyo sa harap ng batas. Paglabas ni Selena sa gate, sinalubong siya ng kislap ng mga kamera. Ngunit sa gitna ng ingay isang boses, ang narinig niya mula sa di kalayuan ang tawa ni Armando na nanonood mula sa loob ng kanyang sasakyan. Tapos na ang palabas, Gael, bulong ni Armando. Ngunit nagkakamali si Armando. Dahil ang Selena na lumabas sa mansyong iyon ay hindi na ang tahimik na accountant. Siya ay isang babaeng wala nang kinatatakutan dahil wala na siyang natitirang mawawala. Tahimik ang mansyon ng mga Montenegro, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigawan. Sa loob ng kwartong naging saksi sa kanyang mga lihim na luha, mabilis na nag-iimpake si Selena. Hindi siya kumuha ng kahit anong gamit na binili ng pera ng mga Montenegro. Ang mga mamahaling gown, ang mga alahas na ipinahiram sa kanya, at maging ang mga sapatos na galing sa bulsa ni Gael. Lahat iyon ay iniwan niyang nakasalansan sa ibabaw ng kama. Ang dinala lang niya ay ang luma niyang maleta, ang ilang pirasong damit, nakupas na ang kulay at ang kanyang mga libro sa accounting. Ito lang ang sa kanya. Ito lang ang malinis. Selena, sandali lang. Mag-usap naman tayo. Napatigil si Selena nang makita si Gael sa pintuan. Hindi na ito ang mapagmataas na CEO. Gusto't ang kanyang barong magulo ang buhok at ang kanyang mga mata ay bakas ang matinding pagod at pagsisisi. Wala na tayong dapat pag-usapan, Gael. Malamig na sagot ni Selena habang isinasara ang zipper ng maleta. Tapos na ang 1 taon sa loob lang ng ilang buwan. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Protektado na ang upuan mo, di ba? Napatunayan mo ng kontrolado mo ang buhay ng driver's daughter. Hindi totoo yan. Hakbang ni Gael palapit, ngunit agad siyang napatigil nang itaas ni Selena ang kanyang kamay. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Noong una, galit ako. Pero Selena, ang nararamdaman ko sa iyo ngayon, hindi iyon bahagi ng kahit anong plano. Tumingin si Selena sa kanya, ang mga mata ay puno ng pait. Gael, paano mo nagagawang magsalita tungkol sa nararamdaman mo habang ang bangkay ng nanay ko ay tila nakabaon pa rin sa ilalim ng pundasyon ng bahay na ito? Sa bawat halik mo, sa bawat yakap mo, naaalala ko na ang pamilya mo ang dahilan kung bakit hindi ko na naramdaman ang yakap ng sarili kong ina. Napayo ko si Gael. Wala siyang maisagot. Ang katotohanan na isang pader na masyadong mataas para lundagan nila. Huwag mong dungisan ang huling natitirang dignidad ko, Gael. Dagdag ni Selena, hayaan mo na kaming umalis ng tatay ko. Iyon na lang ang huling bayad na hihingin ko sa inyo. Binuhat ni Selena ang kanyang maleta at lumabas ng kwarto. Sa baba naghihintay na si Mang Ruben sa kanyang wheelchair. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa loob lang ng 1 araw. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Selena, puno ng hiya at pagsisisi. Anak, patawarin mo ako. Bulong ni Mang Ruben habang tinutulak ni Selena ang wheelchair palabas ng malaking pinto.
Tatay, huwag na nating pag-usapan iyon. Sabi ni Selena pilit na pinapatatag ang boses. Ang mahalaga magkasama tayo, magsisimula tayo uli sa isang lugar na walang Montenegro. Paglabas nila ng gate, sinalubong sila ng mainit na hangin ng Maynila. Wala ng aircon, wala ng driver na magbubukas ng pinto. Sumakay sila sa isang kakarag-karag na taxi patungo sa isang maliit na paupahang kwarto sa isang siksik na barangay sa Quezon City. Yun lang ang kaya ng huling sahod ni Selena bago siya nag-resign. Ang bagong tirahan nila ay maliit. Isang kama, isang mesa, at isang electric fan na maingay. Malayo sa karangyaan ng Forbes Park. Pero pagkapasok ni Selena, huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon naramdaman niyang hindi na siya nasasakal. Dito tayo, tatay, sabi ni Selena habang inilalatag ang banig para sa kanyang ama. Maliit, pero at least sa atin ito, walang utang na loob na kailangang bayaran ng dugo. Habang natutulog ang kanyang ama, naupo si Selena sa tabi ng bintana. Tinitignan niya ang mga ilaw ng lungsod. Alam niyang bukas kailangan niyang humanap ng trabaho. Alam niyang itutuloy ni Armando ang pagwasak sa kanila. Pero hindi na siya takot. Samantala sa mansyon mag-isang nakaupo si Gael sa gitna ng dilim sa silid-aklatan. Hawak niya ang isang baso ng alak pero hindi niya ito iniinom. Nakatitig lang siya sa bakanting upuan kung saan madalas maupo si Selena para magbasa ng mga financial report. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Bianca, may dalang isang pirasong papel at isang mapanlinlang na ngiti. Gael, honey, bakit ka nagpapakalunod sa lungkot? Malambing na sabi ni Bianca habang lumalapit at yumayakap sa balikat ni Gael. Hayaan mo na ang babaeng iyon. Hindi siya kawalan. Umalis ka rito, Bianca, tabig ni Gael sa kamay nito. Oh, hindi ako pwedeng umalis ngayon, Gael. Kinuha ni Bianca ang kamay ni Gael at itinama sa kanyang tiyan. Kailangan mong malaman. Buntis ako at ikaw ang ama. Napatitig si Gael kay Bianca. Tila isang bagong sumpa ang bumagsak sa kanya. Sa labas nagsisimulang pumatak ang ulan, tila nakikiramay sa bagong gulo na namumuo. Sa kabilang dako ng lungsod, hinawakan ni Selena ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam na ang paglayas niya ay simula pa lamang ng isang mas matinding bagyo. Isang buwan ang lumipas. Ang maingay at mausok na kalsada ng Quezon City ang naging bagong mundo ni Selena. Malayo sa air-conditioned na mga kwarto ng Montenegro Hotels, ngayon ay nagtatrabaho siya bilang freelance bookkeeper. Para sa mga maliliit na negosyo sa palengke at isang maliit na accounting firm sa tapat ng isang terminal ng jeep. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling gising. Sa gabi habang mahimbing na natutulog ang kanyang ama, sa maliit nilang paupahan, tinitignan ni Selena ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga mamahaling singsing, wala na ang bango ng mamahaling sabon. Pero sa unang pagkakataon, malinis ang pakiramdam niya. Isang tanghali habang kumakain si Selena sa isang karinderya, natigilan siya nang marinig ang balita sa telebisyon na nakasabit sa dingding. Showbiz alert, Bianca Salcedo kumpirmadong buntis. Ang CEO ng Montenegro Hotels na si Gael Montenegro tikom pa rin ang bibig. Pero usap-usapan na ang nalalapit nilang pagpapakasal matapos ang mabilis na paghihiwalay nila ng dating asawang si Selena Ramos. Halos mabitawan ni Selena ang kanyang kutsara. Ang ulam na nasa harap niya ay tila nawalan ng lasa. Naririnig niya ang bulungan ng mga tao sa paligid. Grabe talaga itong mga mayayaman, no? Parang nagpapalit lang ng damit. Yung driver's daughter, itinapon na parang basahan matapos gamitin. Sabi ng isang ale sa kabilang mesa. Napayuko si Selena. Ang sakit ay hindi na bago pero tila may sariwang hiwa uli sa kanyang puso. Buntis si Bianca, ibig sabihin habang magkasama sila ni Gael sa ilalim ng isang bubong, habang pinaparamdam sa kanya ni Gael na may pag-asa silang dalawa, may nangyayari na sa kanila ni Bianca. Tanga mo, Selena. Bulong niya sa sarili habang pinipigilan ng luhang pumatak sa kanyang kanin. Umasa ka na totoo ang lahat, pero isa ka lang palang pansamantalang pampalipas oras.
Samantala sa boardroom ng Montenegro Hotels, hindi ang saya ng isang magiging ama ang makikita sa mukha ni Gael. Nakatayo siya sa harap ng bintana habang si Bianca ay nakaupo sa kanyang swivel chair, hawak ang isang ultrasound result na nakuha niya sa isang pribadong klinika. Gael, bakit ganyan ang mukha mo? Nakangising tanong ni Bianca. Dapat ay nagsasaya tayo, I'm carrying your air. Ito na ang hinihintay ni Doña Regina, di ba isang apo na may tamang dugo hindi galing sa isang hamak na driver? Sigurado ka bang sa akin yan, Bianca? Malamig na tanong ni Gael nang hindi lumingon. How dare you din tumayo si Bianca kunwari ay nasasaktan? Alam mong ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Kung ayaw mong maniwala, fine. Pero tandaan mo, oras na malaman ng media na tinatanggihan mo ang sarili mong anak, babagsak uli ang stocks ng kumpanya. And this time, hindi ka na maililigtas ng driver's daughter mo. Pumasok si Armando may dalang mga dokumento. Ang kanyang ngiti ay abot tenga. Gael, pamangkin, kailangan mong pirmahan ang merger sa mga Salcedo. Ito na lang ang tanging paraan para mabura ang skandal ng nakaraan. Isang kasal, isang bagong sanggol at isang malakas na alyansa. Tumingin si Gael sa mga dokumento. Alam niyang may masamang balak si Armando. Nararamdaman niya na ang merger na ito ay isang paraan para tuluyang makuha ni Armando ang control sa teknolohiya at ari-arian ng Montenegro Hotels para ibenta sa mga banyagang investors. I need time, maikling sagot ni Gael. Wala na tayong oras, Gael, banta ni Armando. Ang board of directors ay naghihintay na. Either you marry Bianca and sign this merger or we will vote to remove you for good. Nang makaalis ang dalawa, mabilis na tinawagan ni Gael ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. May balita na ba kay Selena? Sir, nakita po namin siya sa Quezon City. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na accounting firm. Pero sir, mukhang nahihirapan po sila. Ang tatay niya madalas daw pong dinadala sa clinic dahil sa panghihina. Nanikip ang dibdib ni Gael. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang puntahan si Selena at humingi ng tawad. Pero alam niyang kung gagawin niya iyon ngayon, gagamitin ni Armando ang kahinaan niya para tuluyang wasakin ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama, ang kumpanyang pinag-alayan din ng buhay ng nanay ni Selena. Kinuha ni Gael ang kanyang laptop. Binuksan niya ang isang hidden folder na iniwan ni Selena bago ito umalis. May nakasulat na note roon. Gael, hindi sapat ang nakita mo sa boardroom. Hanapin mo ang Shera project files. Doon nakatago ang totoong ninakaw nila. Huwag kang mag-alala, Selena. Bulong ni Gael habang mabilis na nagtatype sa keyboard. Hindi ko hahayaang manalo sila. At sisiguraduhin kong ang anak na sinasabi ni Bianca ay hindi magiging hadlang para makuha ko uli ang tiwala mo. Sa madilim na eskinita ng Quezon City, habang naglalakad pa uwi si Selena, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumatakbo sa gilid niya. Kinabahan si Selena at binilisaan ang lakad, ngunit huminto ang sasakyan sa harap niya. Bumaba ang bintana. Hindi si Gael ang nakita niya. Mrs. Montenegro o mas mabuting tawaging Selena Ramos, sabi ng isang lalaking nakasuit. May mensahe para sa'yo si Mr. Armando. Sabi niya kung gusto mong manatiling ligtas ang tatay mo, kailangan mong pirmahan ang waiver na ito, ang pag-amin na ikaw at ang tatay mo ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya bago kayo umalis. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Hindi pa pala sila tapos. Gusto nilang siya ang maging scapegoat para sa lahat ng krimen ni Armando. Hinding-hindi ko pipirmahan iyan, mariing sabi ni Selena. Pag-isipan mong mabuti, Selena, tibanta ng lalaki habang itinuturo ang bahay nila sa dulo ng eskinita. Napakadaling sunugin ng isang maliit na kwarto. Napakadaling mawalan ng buhay sa isang accident uli. Nanghina ang mga tuhod ni Selena. Ang nakaraan ay tila bumabalik para lamunin siya uli. Ang bawat kasinungalingan ay may presyo at sa pagkakataong ito nahanap ni Gael ang resibo. Sa loob ng isang pribadong opisina sa Makati, itinapon ni Gael ang isang makapal na brown envelope sa harap ng doktor na pumirma sa ultrasound ni Bianca.
Ang mukha ng doktor ay biglang nawalan ng kulay nang makita ang mga kopya ng bank transfer mula sa personal account ni Bianca patungo sa kanyang lihim na bank account sa Switzerland. Mr. Montenegro, maaari nating pag-usapan ito, nautal na sabi ng doktor. Wala tayong dapat pag-usapan. Malamig na tugon ni Gael, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Ibigay mo sa akin ang totoong medical record ni Bianca Salcedo. Ngayon din. Kung hindi sisiguraduhin kung bukas na bukas din ay wala ka ng lisensya at mabulok ka sa kulungan dahil sa obstruction of justice at medical malpractice. Walang nagawa ang doktor kundi buksan ang kanyang computer at i-print ang totoong resulta. Nang hawakan ni Gael ang papel, isang matinding galit, ngunit may kasamang luwag sa dibdib ang naramdaman niya. Si Bianca ay hindi buntis. Ang buong circus na nilikha nito ay isang malaking kasinungalingan para lamang pilitin siyang sumang-ayon sa merger at iwanan si Selena para sa kabutihan ng kumpanya. Ngunit hindi lang iyon ang natuklasan ni Gael sa araw na iyon. Pagbalik niya sa kanyang opisina, binuksan niya ang laptop na iniwan ni Selena. Ginamit niya ang mga pahiwatig na iniwan nito sa Sierra Project files. Habang binabasa ni Gael ang mga decoded data, unti-unting pumatak ang kanyang luha sa keyboard. Hindi lang pala simpleng pag-audit ang ginawa ni Selena. Bago ito umalis, nalaman na pala nito ang plano ni Armando na ilipat ang lahat ng core patents at intellectual property ng Montenegro Hotels sa isang banyagang kumpanya, isang hakbang na mag-iiwan kay Gael na hawak ang isang walang lamang shell company habang si Armando ay magiging bilyonaryo sa ibang bansa. Sinalag ni Selena ang lahat ng ito. Ginamit niya ang kanyang mga access keys para i-lock ang mga sensitibong dokumento at i-redirect ang security protocols sa isang account na tanging siya lang ang may hawak. Pinrotektahan siya ni Selena hanggang sa huling sandali kahit na pinalayas niya ito, kahit na sinaktan ng pamilya niya ang dangal nito. Bakit Selena? Bulong ni Gael ang kanyang puso ay pinipiga sa matinding pagsisisi. Bakit mo ako iniligtas pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gael. Alam niyang nanganganib si Selena ngayon dahil hawak nito ang tanging susi para mapigilan si Armando. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa Quezon City. Samantala sa madilim at masikip na eskinita malapit sa paupahan ni Selena, pinaliligiran pa rin siya ng mga tauhan ni Armando. Ang lalaking nakasuot ay may hawak na panulat at ang waiver na nagpapatunay na si Selena at ang kanyang ama ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Pirmahan mo na ito, Selena. Banta ng lalaki habang ang isa pang kasama nito ay dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng kanilang kwarto kung saan nakahiga si Mang Ruben. Huwag mo nang antayin na magkaroon uli ng accident sa pamilya nyo. Masikip ang lugar na ito, madaling masunog. Humigpit ang hawak ni Selena sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit at takot. Hindi ko kayo katatakutan. Oras na hawakan niyo ang tatay ko, sisiguraduhin kong makakarating ito sa pulis. Sino ang tatawagan mo? Ang pulis na binabayaran din ni Mr. Armando. Tumawa ang lalaki. Pirmahan mo na. Isang malakas na tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang matatalim na headlight ng isang mamahaling SUV ay tumama ng diretso sa mga mata ng mga tauhan ni Armando. Bumukas ang pinto at bumaba si Gael. Ang kanyang mukha ay parang isang madilim na bagyo, ang bawat hakbang niya palapit ay puno ng awtoridad at galit. Sino ang binabantaan niyo? Sigaw ni Gael. Sir Gael. Nagulat ang mga tauhan ni Armando. Hindi nila inaasahan na lilitaw ang CEO sa ganitong klaseng lugar. Umalis kayo rito bago ko kayo ipatapon sa pinakamadilim na selda sa bansa. Malamig na banta ni Gael. Sabihin niyo kay Armando ang laro niya ay tapos na. Dahil sa takot sa presensya ng CEO, mabilis na sumakay sa kanilang sasakyan ang mga tauhan ni Armando at pinaharurot ito palayo. Naiwan si Selena na nakatayo hingal na hingal at gulat na gulat habang nakatingin kay Gael. Ang lalaking dati ay laging nakasuot ng plansadong suit,
Ngayon ay basang-basa ng pawis, ang mga mata ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Selena, okay ka lang ba? Lumapit si Gael, tangkang hahawakan ng kanyang balikat. Huwag mo akong hawakan, Gael. Napaatras si Selena, ang kanyang boses ay puno ng depensa. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay naghahanda ka na sa kasal niyo ni Bianca? Bakit ka nandito sa mundong sabi mo ay hindi ko kabilangan? Yumuko si Gael, tinanggap ang bawat salita na tila isang hiyang nararapat sa kanya. Pagkatapos ay inabot niya ang tunog ng totoong medical report kay Selena. Hindi buntis si Bianca, Selena. Sabi ni Gael, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. At alam ko na rin ang tungkol sa Sierra Project. Nalaman ko kung paano mo ako pinrotektahan kay Armando. Natigilan si Selena nang mabasa ang papel. Isang bahagi ng kanyang puso ang tila nakaramdam ng luwag. Ngunit agad niyang pinatigas ang kanyang sarili. Ginawa ko yon para sa kumpanya, Gael. Para sa diwa ng daddy mo na naging mabuti sa akin noong bata pa ako. Hindi para sa'yo. Alam ko, bulong ni Gael. At hindi ko inaasahan na papatawarin mo ako agad. Pero Selena, bukas ang huling laban. Magkakaroon ng board meeting kung saan balak ni Armando na tuluyang nakawin ng kumpanya at gamitin ang pangalan niyo ng tatay mo bilang scapegoat. Tumingin si Gael sa mga mata ni Selena ng may matinding pakiusap. Kailangan kita, Selena. Hindi bilang asawa ko na pinilit lang ng kasunduan, kundi bilang nag-iisang tao na may kakayahang magdala ng hustisya sa pamilya natin. Tulungan mo akong tapusin ito. Tumingin si Selena sa maliit na bintana ng kanilang kwarto kung saan nakasilip ang kanyang ama, si Mang Ruben. Ang kanyang ama ay dumanas ng 20 taon ng kahihiyan dahil sa pamilya Montenegro. Oras na para matapos ang lahat ng ito. Humarap si Selena kay Gael, ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kristal. Sasama ako sa'yo, Gael, maring sabi ni Selena. Pero tandaan mo ito, gagawin ko ito para linisin ang pangalan ng tatay ko at ibalik ang dignidad ng nanay ko na ninakaw niyo. At pagkatapos ng bukas, wala ka nang hahawakang kahit ano sa buhay ko. Ang boardroom ng Montenegro Hotels ay tila naging isang malamig na korte ng hustisya. Sa gitna ng mahabang lamesa nakaupo ang mga board of directors, ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon at paghihintay. Sa dulo ng lamesa nakatayo si Armando Montenegro, suot ang kanyang pinakamahal na suit at isang ngiting tila nanalo na sa laro. Mga kasama, sapat na ang mga ebidensyang nakita ninyo. Mariing sabi ni Armando habang itinuturo ang mga dokumento sa screen. Si Gael Montenegro ay hindi lamang naging pabaya sa pamumuno. Nakita natin ang serye ng pagnanakaw sa kumpanya na ginawa ng kanyang asawa, si Selena Ramos. Sa tulong ng kanyang ama na si Ruben, ito ay isang sabwata ng pamilya ng driver para ubusin ang yaman ng Montenegro. Kasinungalingan yan, Armando. Ang pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas. Pumasok si Gael, matikas at walang bakas ng takot. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang babaeng kasunod niya. Si Selena Ramos. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng uniforme ng server o ang accountant na nakatago sa archive room. Nakasuot siya ng isang formal na itim na blazer, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa talino at dignidad. Mr. Armando Montenegro, bago mo ituloy ang iyong talumpati tungkol sa pagnanakaw, baka gusto mong ipaliwanag ito. Sabi ni Selena habang mabilis na isinasalpak ang kanyang flash drive sa system. Sa isang saglitang screen na kanina ay nagpapakita ng mga peking ebidensya laban kay Ruben ay nagbago. Lumitaw ang isang komplikadong graph ng Sierra Project, ang lihim na operasyon ni Armando. Ang nakikita ninyo ay ang money trail ng higit sa 2 bilyong piso. Paliwanag ni Selena, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Ang pera ay hindi napunta sa amin ng tatay ko. Ang bawat sentimo ay dumaan sa AM Logistics patungo sa mga personal na offshore accounts ni Armando sa Cayman Islands.
At ang digital signature ni Gael na sinasabi niyo narito ang record ng remote hacking na ginawa mula sa computer ni Bianca Salcedo. Wala kang patunay. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadang babae. Sigaw ni Armando ang kanyang noo ay nagsisimula ng pagpawisan. Patunay ngumiti si Selena ng may pait. Narito ang live recording ng pag-uusap niyo ni Bianca kagabi kung saan pinag-uusapan niyo kung paano niyo gagamitin ang pangalan ng tatay ko para maging scapegoat sa pagnanakaw niyo. Malingaw-ngaw sa buong boardroom ang boses ni Armando mula sa speaker. Siguraduhin mong nakapirma ang driver sa waiver. Kapag nakulong ang matandang, yan wala nang makakaalam na tayo ang kumuha ng patents. Natahimik ang buong board. Ang iyong mga direktor ay nagkatinginan bakas ang matinding pagkagulat at galit. Biglang tumayo si Gael at humarap sa board. Mga kasama, hindi lang pagnanakaw ang krimen na naganap dito. Noong 2004, isang pamilya ang winasak ng pamilya Montenegro. Ang aksidenteng pumatay sa nanay ni Selena ay kasalanan ng aking ama si Don Fernando. Ngunit dahil sa kapangyarihan at pera binayaran si Ruben Ramos para akuin ang kasalanan. Tumingin si Gael ng diretso kay Selena at sa harap ng lahat yumuko siya. Isang pagyuko na hindi ginawa ng sino mang Montenegro sa loob ng maraming dekada. I am resigning as the CEO of Montenegro Hotels. Anunsyo ni Gael na ikinagulat ng lahat. Hindi dahil sa ako ay nagnakaw, kundi dahil hindi ako karapat-dapat mamuno sa isang kumpanyang nakatayo sa mga kasinungalingan. Selena Mang Ruben, humihingi ako ng tawad sa harap ng lahat. Ang hustisyang ninakaw sa inyo ng 20 taon, ibinibigay ko na sa inyo ngayon. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga operatiba ng NB. Mr. Armando Montenegro at Miss Bianca Salcedo, meron kaming warrant of arrest para sa inyo para sa kasong plunder, corporate fraud at cybercrime, sabi ng opisyal. Pumasok din si Bianca na kanina pa nakatago sa gilid, ngunit ngayon ay pilit na pumipiglas sa mga pulis. Gael, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Buntis ako, Gael. Hinarap siya ni Gael at inilapag ang totoong medical report sa harap nito. Tapos na ang drama, Bianca. Alam na ng lahat na hindi ka buntis. Ang tanging dala mo ay ang mantsa ng iyong sariling kasakiman. Habang pinupustasan si Armando at Bianca, tila gumuho ang mundo ng dalawang kontrabida. Ang huling nakita ni Armando ay ang malamig na tingin ni Selena, ang tingin ng isang babaeng hindi na kailanman yuyuko sa kanya. Nang lumabas ang lahat, na iwan si Gael at Selena sa gitna ng tahimik na boardroom. Bakit mo ginawa iyon, Gael? Tanong ni Selena, ang kanyang boses ay mababa. Bakit mo isinuko ang lahat? Ang CEO position ng kumpanya. Iyon ang buhay mo. Dahil mas gusto kong maging taong may dangal sa harap mo kaysa maging CEO ng mundong ito. Sagot ni Gael, dahan-dahang lumalapit kay Selena. Selena, ang kumpanyang ito ay dadaan sa rehabilitasyon. Ibabalik natin ang lahat ng ninakaw sa mga empleyado. At tungkol sa tatay mo, ang record niya sa pulis ay lilinisin na simula ngayong araw. Tumingin si Selena sa bintana. Ang araw ay unti-unting sumisikat sa Makati. Pakiramdam niya ay lumabas ang lahat ng tinik sa kanyang puso na 20 taon nang nakabaon doon. Salamat, Gael, kanbulong ni Selena. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Gael, may halong kaba. Uuwi ako sa tatay ko, sabi ni Selena habang kinukuha ang kanyang gamit. Gusto ko muna siyang yakapin at sabihing wala na siyang dapat ikahiya. Na ang anak niya ay hindi na asawa ng isang Montenegro sa papel kundi isang babaeng Malaya. Selena, tawag ni Gael nang makarating si Selena sa pinto. Magkikita pa ba tayo? Lumingon si Selena at ngumiti, isang ngiting hindi pilit, isang ngiting totoo. Hustisya ang hiningi ko, Gael, at ibinigay mo iyon. Pero ang tiwala at pag-ibig, hindi iyon ibinibigay sa loob ng isang boardroom. Kailangan iyon paghirapan sa labas. Lumakad si Selena palabas taas at may dalang kapayapaan. Naiiwan si Gael na nakatingin sa kanyang likuran. Alam niyang ang tunay na laban niya para makuha ang puso ni Selena ay nagsisimula pa lamang. Isang taon ang mabilis na lumipas.
Sa isang maliit na bayan sa Laguna, malayo sa ingay at usok ng Makati, isang payak na pamumuhay ang nahanap ni Selena. Hindi na siya ang babaeng laging nagtatago sa anino ng mga Montenegro. Ngayon, meron na siyang sariling maliit na accounting firm na tumutulong sa mga local cooperatives at maliliit na negosyante sa kanilang probinsya. Ang kanyang ama, si Mang Ruben, ay maayos na ang kalusugan. Bagaman gumagamit pa rin ng tungkod masigla na itong nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang munting bakuran. Ang bawat umaga nila ay nagsisimula sa kape at pandesal na puno ng katahimikan at kapayapaan, isang bagay na hindi kailanman nabili ng pera ng mga Montenegro. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papeles si Selena sa kanyang veranda, nakita niya ang balita sa kanyang tablet. Huling balita, Armando Montenegro hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa plunder at estafa. Bianca Salcedo nahaharap sa patong-patong na kaso ng corporate espionage at perjury. Huminga ng malalim si Selena. Sa wakas ang hustisyang ipinaglaban niya ay ganap na nakamit. Wala na ang takot. Wala na ang mantsa sa pangalan ng kanyang ama. Ngunit habang tinititigan ng screen, hindi niya maiwasang isipin ang isang tao na matagal na niyang hindi nakikita. Anak, may bisita ka sa labas. Tawag ni Mang Ruben mula sa sala. Nagtaka si Selena. Wala siyang inaasahang kliyente sa oras na iyon. Paglabas niya sa gate, napatigil siya. Isang luma at simpleng jeepney ang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. At sa ilalim ng init ng araw, nakatayo ang isang lalaking halos hindi niya nakilala. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang ayos na buhok, at wala na ang mapagmataas na tingin. Si Gael. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at maong may mga bakas pa ng grasa sa kanyang mga kamay. Gael, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Selena. Ngumiti si Gael, isang ngiting pagod pero masaya. Kakatapos ko lang ayusin ang makina ng jeep ni Mang Tino sa kabilang barangay. Narinig ko kasi na kailangan niya ng tulong. Nag-aayos ka ng makina? Hindi makapaniwalang tanong ni Selena. Oo, bumalik ako sa basic, Selena. Dahan-dahang lumapit si Gael sa gate. Noong bumaba ako bilang CEO, ibinigay ko ang lahat ng shares ko sa isang trust fund para sa mga anak ng mga empleyado ng Montenegro. Ngayon nagtatrabaho ako bilang head mechanic sa isang talyer sa bayan. At sa gabi tinutulungan ko si Doña Regina na mag-ayos ng aming maliit na farm. Hindi nakapagsalita si Selena. Ang tinitingalang CEO na dati ay hindi man lang marunong humawak ng basahan ngayon, ay marumi ang mga kuko dahil sa pagtatrabaho ng marangal. Isang taon, Selena, bulong ni Gael. Isang taon akong nagtrabaho para patunayan sa sarili ko na kaya kong maging lalaking karapat-dapat sa iyo. Isang lalaking hindi kailangan ang apelyidong Montenegro para magkaroon ng halaga. Hinabot ni Gael ang isang maliit na lunchbox kay Selena. Niluto ni Mommy para sa inyo ni Mang Ruben. Ginataan niyan paborito nyo. 'Di ba? Naramdaman ni Selena ang init sa kanyang puso. Ang pagbabagong nakikita niya kay Gael ay hindi gawa-gawa. Wala ang camera, wala ang media, wala ang board members. Silang dalawa lang sa gitna ng isang tahimik na kalsada sa probinsya. Bakit mo ito ginagawa, Gael? Pwede ka namang bumalik sa Makati. Marami pa ring kumpanya ang kukuha sa iyo. Sabi ni Selena, dahil ang lahat ng tagumpay sa Makati ay walang saysay kung wala ka sa tabi ko, Selena. Matapat na sagot ni Gael. Dati pinakasalan kita dahil sa isang kontrata. Ngayon nandito ako dahil sa aking puso. Hindi ako nagmamadali. Kahit habang buhay akong mag-ayos ng makina basta't alam kong balang araw mapapatawad mo rin ako ng buo. Dahan-dahang binuksan ni Selena ang gate. Isang senyales na hindi lang ang pintuan ng bahay ang kanyang binubuksan, kundi ang pintuan din ng kanyang kalooban. Pumasok ka muna, yanyaya ni Selena. Gusto kang makita ni tatay. Naghihintay siya ng kalaro sa chess. Nagliwanag ang mukha ni Gael. Sumunod siya kay Selena sa loob ng bakuran. Doon sinalubong siya ni Mang Ruben nang may isang mahigpit na tapik sa balikat. Wala na ang galit sa pagitan ng driver at ng amo. Ang naroon na lamang ay dalawang lalaking natutong rumespeto sa isa't isa dahil sa katotohanan.
Habang naglalaro ng chess si Gael at Mang Ruben sa ilalim ng puno ng mangga, pinapanood sila ni Selena mula sa malayo. Naalala niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan, at ang lahat ng luhang ibinuhos niya. Ngunit nakita rin niya ang bunga ng lahat ng iyon, isang Gael na marunong ng magmahal, nang walang hinihinging kapalit, at isang Selena na hindi na kailanman matatakot na maging anak ng isang driver. Lumapit si Selena sa kanila, dala ang 2 baso ng malamig na juice. Gael. Tawag niya, lumingon si Gael. Bakit Selena? Salamat. Sabi ni Selena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Salamat sa pagpiling maging totoo. Hinawakan ni Gael ang kamay ni Selena sa harap ni Mang Ruben. Walang contract, walang dihak, walang pirmahan. Sa pagkakataong ito, ang tanging pangakong hawak nila ay ang pangakong binuo sa loob ng 1 taon ng pagsisikap at pagpapakumbaba. Selena Ramos, bulong ni Gael habang nakatingin sa papalubog na araw. Handa ka bang sumabay sa akin sa biyahe ng buhay na ito? Wala akong aircon, wala akong bodyguard. Pero sisiguraduhin kong sa bawat lubak ako ang sasagip sa iyo. Ngumiti si Selena, isang ngiting puno ng kalayaan at pag-ibig. Basta't ikaw ang driver, Gael, kahit saan tayo makarating sasama ako. Doon sa gitna ng simpleng hardin natapos ang kwento ng kontrata at nagsimula ang kwento ng tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nasusukat sa laki ng bank account kundi sa lalim ng dangal at katapatan ng puso. Isang maliit na simbahan na gawa sa lumang bato sa gitna ng Laguna ang naging saksi sa isang kaganapang hindi inakala ng marami na mangyayari. Walang magarbo at mahabang listahan ng mga bisitang politiko o bilyonaryo. Walang mga mamahaling bulaklak na galing pa sa ibang bansa. Ang tanging naroon ay ang bango ng mga sariwang sampagwita at ang tapat na panalangin ng mga taong tunay na nagmamahal sa 2 pusong nakatayo sa harap ng altar. Si Selena ay naglalakad sa aisle hindi bilang isang anak ng driver na napilitan sa isang kasunduan, kundi bilang isang babaeng ganap na ang pagkatao. Nakasuot siya ng isang simpleng Filipiniana na gawa sa pinong-pinya na lalong nagpadagdag sa kanyang natural na ganda at dangal. Sa kanyang tabi dahan-dahang naglalakad si Mang Ruben. Wala na ang wheelchair at bagaman may hawak na tungkod, ang bawat hakbang na matanda ay puno ng garbo. Wala na ang anino ng kahihiyan sa kanyang mga mata. Nang tingnan niya ang kanyang anak, isang matamis na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng isang ama na alam na ang kanyang anak ay nasa mabuting kamay na. Sa dulo ng altar naghihintay si Gael. Suot niya ang isang barong Tagalog na simple lang ang borda. Nang makita niya si Selena, hindi niya napigilang maluha. Hindi ito ang luha ng pagsisisi, kundi luha ng matinding pasasalamat. Sa tabi niya ay nakatayo si Doña Regina na ngayon ay mas maamo na ang mukha, nakasuot ng simpleng terno at tahimik na nagdarasal. Nang makarating si Selena sa harap, dahan-dahang kinuha ni Gael ang kanyang kamay. Walang mga bodyguard, walang mga flash ng camera ng media. Ang tanging naririnig ay ang banayad na kanta ng choir. Sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay simula ng pari, nang dumating ang oras ng palitan ng mga panata, humarap si Gael kay Selena. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay nito, tila natatakot na baka mawala pa itong muli. Selena. Simula ni Gael ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Minsan nakitang pinilit na pumirma sa isang papel na puno ng mga kondisyon. Noong una akala ko ay pera at kapangyarihan ang tanging mahalaga sa mundo. Pero tinuruan mo ako na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa loob ng isang vault, kundi sa katapatan ng isang puso. Ngayon wala akong dalang kontrata, wala akong dalang mga tuntunin. Ang tanging dala ko ay ang aking buhay. At ang aking pangako na magmula sa araw na ito, ako ang magsisilbing driver ng ating pangarap at hinding-hindi ko hahayaang maligaw tayo sa landas ng kasinungalingan. Ngumiti si Selena, ang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi.
Gael, pinatawad na kita hindi dahil sa kailangan ko, kundi dahil ang pag-ibig mo ang nagbigay sa akin ng lakas na bitawan ng pait ng nakaraan. Hindi na ako ang babaeng kailangan mong iligtas at hindi ka na ang lalaking kailangan kong bantayan. Ngayon magkatuwang tayo. Sa hirap man, o sa ginhawa sa lumamang jeep o sa mansyon, basta't ang katotohanan, ang ating pundasyon, sasama ako sa iyo hanggang sa huling biyahe ng ating buhay. I now pronounce you husband and wife. Ang halik na pinagsaluhan nila ay hindi katulad ng halik sa harap ng kamera nung una silang ikinasal sa papel. Ito ay halik ng dalawang taong dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Paglabas nila ng simbahan, hindi isang limousine ang naghihintay sa kanila. Sa halip na roon, ang isang maayos at pinturadong jeepney na may nakasulat na Selena and Gail sa gilid. Isinakay ni Gail si Selena at sa harap ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay sa Laguna, sila ay nagdiwang ng may simpleng salo-salo sa ilalim ng mga pununo ng mangga. Si Mang Ruben ay masayang nakikipagkwentuhan kay Doña Regina habang ang mga bata sa barangay ay masayang nagtatakbuhan. Wala na ang pader na naghihiwalay sa mayaman at mahirap. Ang naroon na lamang ay ang diwa ng pamilya. Sa gabi habang nakaupo ang dalawa sa veranda ng kanilang munting bahay nakatingin sa malinaw na kalangitan, sumandal si Selena sa balikat ni Gael. Akala ko noon ang kwento ko ay matatapos sa pagiging anak ng driver na laging api, bulong ni Selena. Hinalikan ni Gael ang kanyang noo. At akala ko naman ang kwento ko ay matatapos sa pagiging CEO na walang puso. Pero salamat sa isang accident ng tadhana nahanap natin ang isa't isa. Hindi ito accident, Gael, ngumiti si Selena. Ito ang plano ng Diyos. Na kahit gaano man kalayo ang marating natin ang puso natin, ay palaging ituturo ang daan pa uwi sa kung ano ang totoo. At doon sa gitna ng katahimikan ng gabi natapos ang isang mahaba at masakit na paglalakbay, wala nang mga lihim, wala nang mga kasunduan. Dahil sa dulo ng lahat ang tanging nanatili ay ang pag-ibig na binuo sa katotohanan at isang buhay na hindi na kailanman kailangang bayaran ng kahit anong utang na loob, kundi ng wagas na pagmamahal.